Sige. I fully respect the position of the Department of Justice in requesting for change of venue. I'm sure may basis naman po sila kung bakit nila ninanais na mailipat po ito from Davao City to Pasig. But my bigger concern is bakit hindi pa nahanap si Kubuloy. Yun. We've been on a manhunt for... National concern. Okay? Wag daw PIDEA. Anong issue niya? Kibuloy. Galing! Palakpakan naman dyan. Manual yun ha. Yung palakpakan na yan. Manual. Di ba? Ang galing no? Yan ang national concern. Si Kibuloy. Kayo na umusga. How many months already? I know the Senate has already issued their warrant against him. The PNP has been looking for him. The NBI has been looking for him. So I think the bigger question is, where is Pastor Apollo Kibuloy? Yun ang bigger question. Yun ang national significance. Kita nyo na ang reasoning? Ngayon, kung mahuli si Pastor Kibuloy, totoo hindi, may epekto sa bigas. May epekto sa China. May epekto sa gasolina. Sabihin na natin totoo, kahit hindi totoo, for discussion purposes lang. May epekto? Okay. Punta ngayon tayo sa PIDEA leaks. Kung totoo, at gumagamit until now, may epekto sa bigas? Let me hear you. Kung totoo, gumagamit, may epekto sa gasolina? Sa desisyon sa China? Now, hindi tayo nagbibintang. Pero ano may national significance? Yung presidente o yung pastor? Hindi mo na kailangan umabot ng grade 3 para malaman mo yan. Simpleng-simple yun eh. Kahit sino alam yan. Thank you, Tita Liza. Sabi ni Tita Liza, sila nga sa Kamara ang walang national significance concern. Wala na silang ginawa kundi tirahin ng mga Duterte and Pastor Kibuloy. Exactly. Thank you. Thank you po, Tita Liza. Ha? Alam mo kaya ito, sabi ko nga bakit pa init na init kayo sa Duterte? Ewan ko lang ha. Ito hindi naman kita hindi ko naman pinagbibintangan tong congressman na ito. Pero sigurado, may pogi points to kay Tamba. Ngayon, kung ano yung pogi points na yon, kung ano matatanggap niya kay Tamba, hindi ko alam. Baka may puntos lang. Okay, sabi ni Tamba, bigyan ng 1 point etong congressman na ito. Pogi point lang. Wala akong sinasabi. Ngayon ko, bahala na kayo kung anong ibig sabihin nun. Grabe no? Kaya yung sinasabi nung iba imposible walang go signal ito kay Tamba. Kampo ni Tamba itong mga ito Lahat ito may pogi points Alam ano sinabi ko sa inyo last week? Kung matagal na kayo nanonood kay Coach Oli, ano sinabi ko sa inyo last week? Sa Lunes, at lalo na sa May 7, May 6 and May 7, lalabas ang napakadaming balita. For what reason? Ito'y opinion ko lang. Para pagtakpan yung PIDEA leaks na yan. Tingnan nyo po Tapos itong rally. Mabigat po kasi yan, sabayan in one day. Anong binabalita ng mainstream media? As of, ewan ko lang kung nagkakamali ako pero as I check it, ang laking balita nung i-rehabilitate yung lugar doon sa Freedom Park dyan sa may Dumaguete, Negros. So, tapos yung permit tinanggal, lilipat sa Freedom Park, tapos yung Freedom Park sinara. Ang laking balita nun. Wala sa mainstream media. The last time I check, okay? Baka may mali ako. Pero nung nag-check ako, wala. Yung tungkol sa Senate hearing, tungkol doon sa document na nag-leak.
Ngayong araw na to, walang balita. Anong balita? Eto, Suarez. Ayaw nila yung PDEA leak, gusto nila Kibuloy. Now, you be the judge. Grabe, no? Kung hindi pa binanggit ni Suarez yung PDEA leaks dito, hindi mababanggit ng mainstream media. I'm talking about the major mainstream media. Sino na lang nagsasalita? SMNI. Gusto nyo pang tanggalan ng prangkisa. Grabihan na po ito. Grabihan na ito. Sige nga, tingnan nyo kung may binalita. Ang laking balita nun, si PRRD nandoon na, tas kinakancel. Yung Freedom Park sinara, doon magrarally. Former president nandoon, wala sa balita. Wow! Ang galing. Kaya alam nyo, ito hindi ko po kayo tinatakot, pero medyo nakakatakot na itong nangyayari. Napanood ko na ito para tayo nasa silent, martial law. Wala silang pakialam. Sususpindihin nila, ipasasara nila yung lugar, tatakutin, basta hindi matuloy ang rally. Tapos busa lang media. Kaya lalo tuloy na obvious. Ito a piece of advice. Lalong na obvious na insecure ang marami sa Duterte. Lalong na obvious na totoo yung PDEA leak. Bakit? Hinaharangan. Wala sa balita. Kala nila nakakatulong ang mainstream media. Hindi. Kasi the more nyo hindi ibalita, lalong nagdududa ang taong bayan. Totoo ito. Lalo nyong busalan, kahit anong paliwanag nyo. Hanggat hindi nagsasalita ang mainstream media, lalong nagagalit ang taong bayan. Lalo silang hindi nyo sila mako-convince na hindi totoo lahat yan. Bakit? Ini-intercept nyo Ini-intercept ang information. Ganyan po katindi itong mga ito. I think that's the bigger question that we need to ask. Dahil isang pagpapakita po ito na unang-una, hindi niya nire-respeto yung mga institusyon ng ating pamahalaan. Pinakikita niya rin na he has no disregard whatsoever when it comes to the laws that govern Yan the ang Philippines. national significance. Hindi nire-respeto ang institusyon. Yung constitution ba nire-respeto? Hindi naman siya, hindi ko sinasabi. Nagtatanong lang ako. Hindi naman si Suarez, pero yung hinaharangan ng rally. Yan ba ipagre-respeto sa konstitusyon? Yung may permit na babawiin pa. Yan ba respeto sa konstitusyon? You're talking about respect. Paano na tayo niyan? So this is also a gentle call out to our law enforcement agencies to please implement, look for him, and put him in proper custody so that we can fully progress into the... Alam nyo, iikot din ang mundo Iikot din ang mundo. Sila nasa poder ngayon. Enjoy nyo yan. Maximum 4 years. Enjoy nyo yan. Walang forever dito sa lupa. The legal proceedings when it comes to the cases that he is now facing. Actually, parehas kami ng statement ni Deputy Speaker JJ. Sumekon din niya. Sumekon demotion pa siya. O sige na. Sige. Tama si Suarez no? Tama si Suarez. Ay nako.
add ko lang siguro kasi hindi na siya, this is no longer a local issue, national and actually international issue na siya kasi meron din pong outside of our borders, meron din pong Anong issue kung international issue na siya? Yung timing, binalik na naman. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Pinupunto ko sa inyo. Last week pa yan sinabi ko na. Maglalabasan ang balita ngayon. May lalabas na malaking balita. Bubugahan nila ng balita para mapagtakpan yung hearing bukas, yung hearing ng Senate hearing tungkol sa PDEA leaks at saka itong Maisug Rally. Mamaya. Diba? Nakita mo, oh. Bigla-bigla na lang nagpa-press con, hinanap si Kibuloy. Wow! Masyadong halata, mga brad, mga sir, mga bossing. Masyadong halata yung balita. Out of nowhere, eto na naman si Kibuloy. Pastor Kibuloy, ang lakas ng appeal mo talaga. Ginagawa kang content. Ginagawa kang panakip, butas, pantakip sa balita. Yan ang ginawa eh. Di ba? Ang daming natakpan na balita dahil binanatan si Pastor Kibuloy. And here we go again. Ang lakas ng dating talaga ni Pastor Kibuloy. Yeah. Hindi rin ako magugulat. Talagang bubugan nila tong balita na naman kay Pastor Kibuloy bukas. Bakit? Alam nyo na. Ang lakas ng arrival ni Pastor Kibuloy talaga. Gagaling ng congressman ngayon, ano? Ang tatalino. mga nakahain against the pastor. So, magnified na po itong kaso na to. Siguro, sabi nga ni Kong Zia, for the safety and interest of yung locals po natin, dinala na po siya sa ibang court. Para sa safety, ang OA. Hindi naman violente. Hindi naman violente ang KOJC. Wala. Violente ba si Pastor? Ang OA? Violente ba si Pastor Kibuloy? Medyo OA yan. Ha? Medyo. Kaya daw dinala sa international kasi for the safety. Wow! Nakakatawa itong mga ito talaga. Makagawa lang ng balita. Sige, press con pa more. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo dyan.